Tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin. Paanong di tayo lingapin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Magandang hapon po sa inyong ganda. Kaya ganda po ng ating hapon, kaya harapin po natin ang ating mga tabing may pamiti at patiin po natin sila ng magandang hapon sa iyo, brother o sister. Kumusta po ang maghapon ninyo dito sa resort na ito? Tropical, mountain tropical. Okay naman, hindi naman kayo nagkakasundo. Hindi naman kayo nagkakasakita. Basta enjoy na mga kapatid. So, sisimulan po natin ang bagay na lisan sa ala na kamay ng Anak at ang Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-ibig sa Espiritu Santo naway sa mga mga kapatid, ang natin ang ating mga sananan upang tayo'y maging parang sa banal na pag-ibig. Lahat po tayo. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos na sa iyo ang iwagid. Nagwa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kayo ay sinasama ko sa makalagay sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na wala dalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating managawang kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon kawan. Panginoon kawan mo kami. Kristo kawan. Kristo kawan mo kami. Panginoon kawan. Panginoon kawan mo kami. Ipupun natin ang ating Diyos. Ama namin makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbawa ng anak mo masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkataong masunurin, ipagkalog mo sa amin ang banal ng kagalakan, upang kami sinagip mo sa kabutihan ay magkamit ng ligayang walang katapusan, sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsimula ko at pagkitan ko natin ang pagkakakwenta. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Huda kay Jose at ang Maria. Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwagsanin ninyong ikagagana. Ang palagi ko sa inyo para na kayong paraon. Ginoo, iyanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa namin patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Inuutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo, hindi namin kayo tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kami inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinapaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina.
Wala nang isa. Maaari may hura yung mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalawa. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang tagapagluto. Nagsina na lamang ang naroon. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino sila. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig niya ang mga Ehipsyo, kaya't ang balikay mabilis nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit na sila at nagpatuloy sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagpili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.